Minsan mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa sa kwentong katang-isip lang. Ikukwento ko po sa inyo ang madilim at malamig na silid. Nagkamalay man siya, hindi maimulat nitong si Carlos ang kanyang mga mata. Nasa malamig na silid siya. Naririnig niya ang tinaba pag-andar ng lagari na di makina. Mga taong nag-uusap-usap sa paligid niya. Ngunit hindi pa rin niya maimulat ang kanyang mga mata. Ano kaya ang kinahinatnan niya? Nang magkaulirat itong si Carlos Camejo, ramdam na ramdam nito ang lamig na nanunuot sa kanyang kaibuturan. Naramdaman din ito na wala rin siyang suot na kahit na ano na saplot. Ang tanging naaalala lamang nitong si Carlos ay ng ika-6 ng Setyembre ng taong 2007. Mataas ang sikat ng araw, maganda ang panahon na sakay siya ng kanyang sariling motor. Binabagtas niya ang daanan sa La Victoria sa kanyang syudad sa Venezuela. Pero bakit tila ba putol-putol ang kanyang mga alaala? Sinubukan itong igalaw ang kanyang katawan, ngunit hindi rin niya ito na magawa. Sa pagkakataong ito, takot na ang bumalot sa kanya. Pilit nilabanan ni Carlos ang kanyang sarili. Kinumbinsi niya ang kanyang sariling isipan na oo, hindi nga siya makagalaw. Paralisado man siya, ngunit kahit papaano ay buhay na buhay ang diwa niya. Nakakapag-isip siya. Sinubukan nitong iproseso ang mga naganap sa kanya. Alam niyang may tamang eksplenasyon sa lahat ng kanya ngayon ay nararanasan. Muli paulit-ulit niyang binalikan sa kanyang isipan ang kanyang mga paputol-putol na mga alaala. Sakay siya ng motor niya. Ito ay dahil tinawagan siya ng kanyang kaibigan at sila ay nagkaayayaan. Dati naman niya na ito na ginagawa. Mahilig siyang maglakbay kung saan-saan gamit ang kanyang motor. Kahit saan siya mapadpad kasama ang kanyang mga barkada. Ngunit ngayong 33 taong gulang na siya, naging madalang na lamang ang kanyang paglabas-labas. Ito ay dahil siya ay nag-asawa na at nagkapamilya. Unti-unti bumalik sa kanyang alaala. Ang panahon ay maganda, kaya naman niyaya ito ng kaibigan niya at hindi na siya nagdalawang isip pa at siya ay sumama. Biglang bumulusok sa isip niya na habang binabaybay niya ang isang mahaba at diretsong kalsada sa La Victoria ay pumaling siya ng mabilis sa kanyang pakaliwa. Matapos nito ay tila ba wala na ulit siya na maalala. Pinipilit niyang iproseso kung bakit ako nasa malamig at madilim na isang silid. Bakit nga ba ako paralisado? Bakit tila ba putol-putol ang naaalala ko? Ramdam din ito na tila ba may kung ano sa likuran niya. Tila ba bagay o bato? Kaya naman nakausli ng kaunti ang kanyang dibdib. Maya-maya ba tila ba narinig nito na may mga boses na papalapit ng papalapit sa kanya. Sa isip nitong si Carlos na maaaring andito na ang mga tao na tutulong sa kanya. Kaya naman sa wakas hindi man niya alam ang nangyari sa kanya. May tutulong naman na at malapit na sila. Dinig na dinig nito ang palakas na mga boses ng tila ba 2 tao na naghuhuntahan hanggang sa alam niya na malapit na ito sa kanya. Hindi man niya maimulat ang kanyang mga mata at dahil nga paralisado pa rin ang katawan niya ni hindi niya magawang kausapin ang mga tao at direktang humingi ng tulong sa kanila. Pagdaka ay nakaramdam siya tila ba malamig na metal na lumapat sa kanyang bandang pisngi at baba. Maya-maya pa isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang kaibuturan. At dahil nga paralisado siya, naisin man niya na sumigaw ay hindi niya ito na magawa. Maya-maya pa nakarinig ito ng tila ba isang demotor na lagari. Sa pagkakataong ito, nagsimula na itong si Carlos na mataranta. Ni hindi niya alam kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya at sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng pagkakaparalisa, ramdam na ramdam nitong si Carlos ang bilis ng tibok ng puso niya. Dahil sa kaba ay tila ba lulundag ito palabas ng katawan niya. Kasabay nito narinig niya ang isang tao na malapit na nagsasabi sa kanya, "Oh Diyos ko, imposible na mangyari ito." Hindi pa man tapos na magsalita ang tao, ang kanina ay tila ba bakal sa pisngi niya
ay nararamdaman na naman niya na tumatagos sa baba niya. Papunta ito sa kanyang mismong pisngi. Kung ano man ang bagay na ito mula sa baba niya, tumagos ito muli sa may pisngi niya. Sa matinding sakit na nararamdaman niya, pilit na ginigising ni Carlos ang sariling katawan niya. Ito ay upang sabihin sa mga taong ito na itigil nila ang masakit na ginagawa nito sa kanya. Ngunit kahit na anong pilit niya ay hindi niya maigalaw ang katawan niya. Kaya naman muli isang malamig na bakal ang naramdaman niya na muli ay pumasok sa baba niya, papunta na naman palabas sa pisngi niya. Sa tindi ng sakit ay tila ba natataranta na mismo ang katawan niya at sa wakas naidilat niya ang kanyang mga mata. Nakabubulag na liwanag ang unang rumihistro sa utak niya. Dahan-dahan luminaw ang kanyang paningin. Nagkatinginan na nga sila ng tao na nasa harapan niya. Agad na napansin nito na sila ay nakasuot ng tila ba pang-opera na damit at ang isa sa dalawang kalalakihan na nasa kanyang harapan ay may hawak ng nuknukan at laking karayom na may maitim at makapal pa na sinulid at ang sinulid na ito ay nakakabit pa sa baba niya. Ito pala ay ang pinagmumulan ng sakit na nararamdaman niya na siyang gumising sa kanya mula sa pagkakaparalisa. Sa isip-isip niya bakit hindi nila ako ginamitan ng anesthesia. Ilang beses na itong si Carlos ay kumurap-kurap. Samantalang ang dalawang lalaki na nasa harapan niya ay hindi nagkagitlaan at halos napatakbo. Samantalang ang isa naman sa gulat dahan-dahan na lamang na napaatras mula sa kanyang kinatatayuan. Habang pinipilit nitong si Carlos na igalaw ang kanyang buong katawan, sa wakas nakuha nito na unang igalaw ang kanyang mga ulo. Sa pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang dibdib niya. Ito ay may guhit na tila ba letra na malaki na Y. Ang guhit ay nagsimula sa kanyang balikat papunta sa kanyang dibdib, pagkatapos ay natapos sa ibabaw ng kanyang tiyan. Dito na napagtanto niya na siya ay walang kahit na ano na suot na saplot at nakahiga siya sa isang metal na tila ba malamig na lababo. Naagaw ng isang tunog ng makina ang pansin nitong si Carlos at nang kanya ito nalingunin, doon malinaw niya na natanaw na isang lagaring bakal na dekuryente na tinatawag nila na ang circular blade ang nakabukas at malapit na malapit sa kanya. Dito biglang bumulusok pabalik sa kanya ang kumpleto niya na alaala. Habang binabagtas nito ang diretsyong daan sa La Victoria, pumaling ito ng pakaliwa sa isang eskinita. Doon may isang malaking truck na illegal pala na nakaparada. Wala nang panahon para makaiwas pa siya. Kaya naman direkta na sinalpok niya ang nakaparada na truck. Sa pagtilapon ng kanyang katawan at pagbagsak nito sa lupa, matinding naapektuhan ang kanyang buo na katawan. Nang dumating ang mga parametiko, dineklara siya nila na wala ng buhay kung saan mismo na siya ay bumagsak. Kinuha ng otoridad ang kanyang katawan at saka inilagak sa morgue. Dito inutos naman ng mga otoridad na suriin ang naging sanhi ng kanya na pagkasawi. Doon inihahanda na ng maigi ang kanyang katawan para siya ay maiproseso at ma-otopsiya. At ang dalawang lalaki na nasa harap niya ay ang mga doktor na gagawa ng proseso na ito sa katawan niya. Nang marinig niya ang dalawa na naghuhuntahan, ay pinag-uusapan na pala nila kung paano siya nila ay bubuksan. Ngunit bago pa man ito ay napansin ng mga isang doktor na walang habas na nagdurugo ang kanyang malaking tama sa baba. Kaya nang imbis na suriin ay napagpasyahan na lamang nila na ito ay mabilis na tahiin. Na siya namang gumising sa kanya sa pagkakaparalisa ng kanyang katawan. Kung aakalain na hay salamat nakaligtas na siya at alam na nila na buhay siya, hindi po ito ang nangyari. Sa halip nadalhin siya sa ospital, inilabas lamang nilang dalawa itong si Carlos sa silid ng purinarya. Nilagyan ng sulat ang kamay niya na nagsasabi na buhay pa siya at saka iniwan na lamang siya doon ng basta-basta. Hanggang sa ilang oras na makalipas ay dumating ang kanyang may bahay na siya naman mismo pa na nagdala sa kanya sa ospital. Ayon sa mga nag-o-otopsiya sanang mga doktor na sinunod lamang daw nila ang utos sa kanila
at wala sila na pagkakasala. Sa kabila ng matinding trauma at mga bali sa buong katawan niya at muntik pa na buhay na maotopsiya, nakaligtas itong si Carlos at maiging nakabalik sa normal na buhay niya. Dinimanda nito ang mga doktor at maging ang mga parametiko at napanalo naman niya ang kaso na kanyang isinampa. Ayon kay Carlos na hindi niya malilimutan ang muntik na sana niyang naging totoo na katapusan at ang kanyang karanasan sa madilim at malamig na silid. Mga katinagalog, ko ano po para sa inyo ang pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa inyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.